Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, naging maayos ang pagbubukas ng special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Sa panayam ng DZXL News kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, maagang nagbukas ang 37 voting centers na kinabibilangan ng 348 clustered precincts para sa botohan. Isinagawa ang special election matapos pumanaw ni Representative Romeo Acop noong Disyembre. Sa ibang balita, dumating na sa bansa ang higit 440 na Pinoy repatriates kabilang ang mahigit 200 OFWs sakay ng special chartered flight. Sinulubong sila ng mga tauhan ng DMW kasama ang OWA, DSWD, DOH, TESDA at Bureau of Immigration. Samantala, sa larangan ng palakasan, pasok si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa World Indoor Championship ngayong taon matapos mabigong mag-qualify noong nakarang taon. Habang nasungkit naman ni Carl Eldrew Yulo ang gintong medalya sa floor exercise sa 2026 FIG Artistic Gymnastics World Cup Antalya sa Turkey. Nitong linggo, formal nang ipinroklama ng COMELEC bilang bagong kinatawan ng Antipolo City 2nd District si Philip Docbong Acop na mula sa National Unity Party. Nakakuha si Acop ng kabuang 60,051 na boto. Sa ibang balita naman, binili ni Kong Leandro Leviste ang bahay kung saan isinulat ni Jose Rizal ang mga huling kabanata ng Noli Me Tangere sa Wilhelmsfield, Germany. Ayon kay Leviste, binili niya ito para mapreserba at mataguyod ang kasaysayan ng Pilipinas. Samantala, naitala ng PHIVOLCS ang moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Bunsod ng pagsabog, nakaranas ng ashfall ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Nagpaalala naman ng ahensya na iwasan ang pagpasok ng sinuman sa 4-kilometer permanent danger zone sa nasabing bulkan. Nitong Lunes, inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na mabigyan ng emergency power si PBBM para suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa panahon ng national o global economic emergencies. 247 na mga kongresista ang bumotong pabor sa panukala habang 3 naman ang kumontra. Habang nakakuha ng mas mataas na approval at trust rating si VP Sara kumpara kay PBBM base sa inilabas na first quarter 2026 ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Nakakuha ang Vice Presidente ng 55% na approval rating at 36% na trust rating, habang ang Pangulo naman ay nakakuha lamang ng 35% approval rating at 36% naman na trust rating. Sa sports, pasok na sa top 30 ng Women's Tennis Association si Filipina tennis ace Alex Iyala. Naabot nito ang bagong career high ranking na top 29 mula sa dating pwesto na ika-32. Samantala, gumawa ng kasaysayan ang PhilAm na si Autumn Arcapo bilang kauna-unahang babae, unang Pilipina, Black at babaeng Asian na nagwagi ng Best Cinematography Award sa Oscars 2026 para sa pelikulang Sinners. Habang nitong Martes sa Senado, lusot na sa huling pagbasa ang Senate Bill 1982 o ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na kontrolin ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa nasabing panukala, maaaring suspendihin o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo kapag ang average na presyo ng krudo ay umabot o lumagpas sa $80 kada bariles sa loob ng isang buwan. Samantala, umarangkada na sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Layunin nitong makatulong sa mga tsuper sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinatayang 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila ang makatatanggap ng cash assistance. Sa kaugnay na balita, inaprubahan nitong Martes ang umentong pasahe para sa mga pampublikong transportasyon na magiging epektibo sa Huwebes, kung saan nasa 1 peso provisional fare hike ang itinaas para sa mga traditional jeepney habang 2 pesos naman sa modern jeepneys. Pagdating ng Miyerkules, sinuspinde na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakaambang taas pasahe sa pampublikong transportasyon. Aniya, hindi napapanahon ang fare hike habang patuloy ang krisis dulot ng tensyon sa Middle East na may epekto sa presyo ng langis. Habang sa Kamara, idineklarang sufficient in grounds ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Geraldine Luistro, ibig sabihin ay may sapat ng batayan upang ituloy ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Dahil dito, itinakda ang mga pagdinig sa March 25, April 14,
April 22 at April 29. Samantala, inadopt na ng Kamara ang panukalang batas na nagbibigay ng authority kay PBBM para pansamantalang suspendihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Ang suspensyon o pagbabawas sa excise tax ay hindi lalampas sa 1 taon at maaari lamang gamitin ng authority na ito hanggang katapusan ng Disyembre sa 2028. Nitong Huwebes, nagkasanang malawakang tigil pasada ang ilang transport group sa iba't ibang parte ng bansa. Kaugnay ito ng pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa taas pasahe bunsod ng big-time oil price hike. Bilang tugon, nag-deploy naman ang ilang lokal na pamahalaan ng mga sasakyan para sa libreng sakay sa mga pasaherong apektado ng tigil pasada. Sa ibang balita, ligtas nang nakauwi sa bansa ang higit 300 na Pinoy mula Dubai, United Arab Emirates, habang no-show naman si PBBM na inaasahan sanang sasalubong sa mga repatriates. Paliwanag ng palasyo, naging sunod-sunod ang mga pulong ng Pangulo sa Malacanang sa loob at labas ng Metro Manila. Samantala, sumadsad sa 60.1 pesos ang halaga ng piso kontra dolyar na pinakamababang naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Nahigitan nito ang naitalang all-time low na 59.87 pesos nitong Lunes. At ngayong Biyernes, opisyal nang inilabas ng K-pop powerhouse BTS ang kanilang comeback album na Arira. Kabilang sa songlist ng album ay Swim, Normal at One More Night. Samantala, bukas ay inaasahan naman ng fans ang comeback concert ng grupo sa Gwanghwamun Square sa South Korea na mapapanood din sa Netflix. Sa ibang balita, patuloy na umaarangkada ang transport strike ng ilang transport group kasama ang iba't ibang progresibong grupo sa Metro Manila para manawagan na tanggalin ng buwis sa langis at ibasura ang oil deregulation law. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mula, manatiling may alam. This has been Cheska, keeping you in the loop.